Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating panibagong kwentuhan? Kung saan ito ay mga kwento o tula na puno ng saya at mga aral. Handa na ba kayong magbasa, makinig at matuto? Kung ganon, simulan na natin! Mga bata, sa araw na ito, tula muna ang babasahin ni teacher. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating tula ay Ang Bakura ni Tina. Ang bakura ni Tina ay maganda. Mayroon itong palaisdaan na puno ng isda. Maraming halaman na nakatanim. Ang bawat puno ay nagbibigay lilim. Ang lahat ng dadaan ay namamangha. Ang ganda at ang linis kanilang nawiwika. Ang huni ng ibon ay parang musika, nakadapo sa malalaki at mayayabong na sanga. Ang mga paru-paro ay nagliliparan, mga bubuyog abala sa mga halaman. Mayroon siyang aso na nagbabantay upang mga halaman ay masiglang mabuhay. Lubos na alaga ang alay ni Tina. Sa kanyang bakuran, ito ay kitang-kita. Nagpapasalamat ang buong pamayanan niya sa pagmamahal sa kalikasan at kanyang pagkalinga. Ayan mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating tula ngayong araw? Pero bago yan, may mga katanungan si teacher na dapat nating sagutin. Maaaring isulat ang inyong kasagutan sa activity notebook o mag-iwan ng comment sa comment section. Eto na! Number 1, ano ang inilalarawan sa tula? Number 2, ano-ano ang makikita sa bakuran ni Tina? Number 3, paano inilalarawan ang bakuran ni Tina? Number 4, bakit ganito ang bakuran niya? And number 5, bakit nagpapasalamat sa kanya ang pamayanan? Mga bata, mayroong karagdagang tanong si teacher para sa sanhi. Bakit malilim ang bakuran? At para sa bunga, ano ang nangyari dahil malilim ang bakuran? Eto mga bata, lagi niyong tatandaan, lahat na nangyayari ay may idudulot na pangyayari. Ang kasalukuyang nangyayari ay bunga ng naunang mga pangyayari. Ayan, mga bata, huwag makalimutan mag-iwan ng comment sa comment section para manotice kayo ni teacher. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!